Parang usok ang sinag ng buwan. Kaya't napaluha ako. Maghanda ka ng panyo at panoorin mo itong mabuti. Ako'y nagkasakit at kinailangang maospital. Ang aking kasintahan, si Maria, ay walang sawang nag-alaga sa akin. Ang matandang lalaki sa kabilang kama ay palihim na nagtanong sa amin kung kailan kami magpapakasal. Ngumiti lamang ako at umiling walang sinabi. Walang nakakaalam. Nung nakaraang gabi, nang makalimutan ni Maria na i-lock ang kanyang cellphone. At iginagawa niya ako ng tubig. Nakita ko na may katext siya na nagngangalang Tikon. Kapareha niya ito sa isang laro. Sa araw ng aking paglabas ng ospital. Ang pinakamalaking pagbagsak ng nyebe sa lungsod. Inalis ni Maria ang kanyang scarf at ipinulupot sa akin. Pinagtawanan niya ako na para akong baboy. Bumuka ang aking bibig. Nangingilid ang luha. Hinawakan niya ang aking kamay at nagtanong kung bakit ako nagkakaganoon. Tiningnan ko ang kanyang mga mata na puno ng mga bituin. At hindi ko maintindihan kung bakit niya ako niloloko at minamahal ng sabay. Sa Facebook ni Maria, puro ako ang laman. Alam niya kung ano ang gusto kong kainin. At kung ano ang gusto kong gamitin. Noong nakaraang buwan, nag-ski siya sa Baguio kasama ang kanyang mga kaibigan. At hindi niya ako naisama dahil sa trabaho. Tumawag siya sa akin ng halos kalahating oras at pinaalalahanan ako na mag-ingat. Sabi ng mga kaibigan niya, puro ako ang nakikita sa mga mata niya. Akala ko isa siyang obsessive girlfriend. Ngunit ang taong katulad niya ay, sa loob ng isang laro, ay nakipag-partner sa isang lalaking hindi ko kilala. Ngayon ay ika-negatibo 147 araw na. Gusto kong kumain ng hipon. Gusto kong kumain ng crab na maanghang. Gusto kong kainin ang lahat ng maanghang na pagkain. Hinahagod ako ni Maria. At iginagawa niya ako ng lugaw. Umupo ako sa tabi ng mesa. At pinanood ko siyang abala sa kusina. Bigla ko siyang tinanong, Maria, pwede mo ba akong isama sa paglalaro mo? Bahagya siyang natigilan. At mumiti sabay haplos sa aking ulo. Sige ba? Kailan ka pa nagkagusto sa paglalaro? Sa totoo lang, wala akong alam tungkol sa mga laro. At nakakairita sa akin ang control panel. Ang importante ay parang dummy account lang ang ginagamit ni Maria para maglaro kasama ako. Natalo ako sa unang laro. At ibinato ko ang cellphone sa sofa. Hindi siya nagalit. At naglaro kami ng ibang laro. Pagkatapos naming kumain, niyakap niya ako sa sofa. At ramdam ko ang kanyang hininga sa aking tainga. At ang kanyang malambot na buhok na maihalong bango ng sabon. Hindi ko sinasadya na itulak siya. Nagulat siya at tiningnan ako. At hinaplos ang aking tiyan. Matulog ka na ng maaga. Kinabukasan, hindi ko ginising si Maria at pumasok na ako sa trabaho. Nagpadala siya sa akin ng 2 mensahe sa tanghali. Kakagaling mo lang sa ospital. Huwag kang kumain ng malamig. Nagpahatid na ako ng abalone congee para sa iyo. Kumain ka na. Parang hindi ka masaya kahapon, ah? Manood tayo ng scene pagkatapos ng trabaho. Pinatay ko ang screen ng aking cellphone. At sumakit ang aking tiyan. Si Maria ay dumating agad pagkatapos ng kanyang klase at nagtanong. Susunduin ba kita? Wala akong sinabi at tahimik ko siyang sinundan sa sinehan. Nakakabagot ang pelikula. Sa kalagitnaan nito, walang tigil ang pagtunog ng cellphone ni Maria. Sa gitna ng pelikula, bigla niyang sinabi na may urgent matter daw siya. At kailangan niya itong ayusin agad. Tumango ako bilang pagsang-ayon. Pagkatapos ng pelikula, umuwi na ako. Ngunit siguro hindi niya inaasahan na. Palihim akong sumunod sa kanya paglabas ng sinehan. Buti na lang at naglakad lang siya. Kung nagmaneho siya, sigurado akong hindi ko siya mahahabol. Hindi rin kalayuan ang kanyang patutunguhan. Ang malapit na ospital lamang. Si Maria ay kapansin-pansin sa karamihan ng tao. Kaya madali siyang makita. Nang may tumakbo na lalaki mula sa isang klinik. At niyakap siya. Nakita ko itong malinaw. Hinayaan ni Maria na yakapin siya ng lalaki. At nakalagay pa rin ang kanyang mga kamay sa kanyang bulsa. Walang pagtutol at hindi lumalayo.
Umuwi ako ng mas huli kaysa kay Maria. Nakaupo siya sa harap ng mesa at tumagilid habang tinitingnan ako. Wala akong balak na magpaliwanag sa kanya. Habang dumadaan sa kanya, hinawakan niya ang aking pulso. Bakit parang hindi ka masaya nitong mga nakaraang araw? Hinalikan niya ako mula sa likod ng aking tainga hanggang sa aking leg. Ngunit sa pag-iisip ko sa lalaking iyon kanina, na yumakap sa kanya, bigla akong nangilabot. At itinulak siya. Maligo ka na. Umiiwas ako. At hindi rin siya naghinala. Pag alis mo, haplusin mo ang ulo ko. Si Maria ay bihira maging maingat. At hindi pa rin nakapatay ang kanyang cellphone. Sa pagkakataong ito, tiningnan ko ang kanyang messenger. Ginamit niya ang dummy account niya para makipaglaro sa akin. Ngunit malinaw na dummy account niya iyon. Naghanap ako ng kaunti. At natuklasan ko na mayroon pa siyang nakatago. Isa pang messenger API sa ibang page. Medyo walang laman ang account. Iilan lang ang nandito. Kasama na ang ilan niyang malalapit na kaibigan. Ang unang pin na mensahe ay galing sa isang taong nagngangalang Tikon. Habang tinitingnan ko, nagpadala ng mensahe si Kon. Ang sakit ng tiyan ko, hindi ko na kaya. Kailan ka makikipaghiwalay? Sa lalaking iyon? Nag-scroll ako para basahin ang nakaraan. At ang tagal na nilang nag-uusap. Na para bang nag-uusap sila ng 3 araw. At mas madami pa kaysa sa usapan namin ni Maria sa 1 buwan. 1 buwan na ang nakalipas, nag-ski ako sa Baguio kasama ang mga kaibigan ko. At hindi nakasama si Maria dahil sa trabaho. Tumawag siya at pinaalalahanan ako ng halos kalahating oras at inutusan ako na mag-ingat. At sa araw na iyon ay kaarawan ni Tikon. Pumunta sila sa dog cave na pinuntahan din namin. May kumuha sa kanila ng litrato. Yung lalaki na kayakap sa aso. At tinitingnan siya ni Maria ng mailambing. Nanlamig ang aking mga kamay at paa. Marami siyang naikwento sa kanya. At naglalambing pa siya. At sinabing nakakapagod ang trabaho. Nakikipaglaro siya sa kanya. At pinagtatawanan siya na tinoob. Kahit na may bagong halaman sa opisina. Kailangan niya itong kunan ng litrato at ipadala sa kanya. Kinuwento niya sa akin ang kanyang mga pag-overtime. Ngunit halos lahat pala ay mga date kasama ang lalaking iyon. Habang nagbabasa ako, sumasakit ang tiyan ko. Dahil nagpa-opera na ako dahil sa gastroenteritis. At mukhang bumabalik na ito. Mas malala pa. Dahil sa sobrang pagbabasa ko. Hindi ko na malaya na tumigil na ang agos ng tubig. Bumukas ang pinto ng banyo. Mula sa aking likuran. Ano? Masakit pa rin ba ang tiyan mo? Kailangan bang pumunta sa ospital? Inalalayan niya ako mula sa aking likod. At ang bango ng sabon ay lumapit sa aking ilong. At ang kanyang mainit na kamay ay dinidiin ang aking tiyan. Na para bang pinapagaan. Ang aking sakit. Tumingin ako pababa. At tiningnan ang kanyang cellphone na nakapatong sa mesa. Pabaliktad ang screen at ang huling mensahe ay. Sinabi ni Maria sa lalaki. Matagal na akong walang nararamdaman sa kanya. Ikaw ang gusto ko. Gustong-gusto ng aking ama na pakainin ako ng iba't ibang pagkain simula noong bata pa ako. Kaya nagkaroon ako ng ugali. Na kapag hindi ako komportable, kumakain ako ng marami. Lalo na noong mga panahong stressed ako sa high school. Tumaas ang timbang ko ng higit sa 30 kilos. Karamihan sa mga kabataan sa edad na iyon ay nag-aalala tungkol sa kanilang itsura. At hindi rin ako naiba. Ngunit sa tuwing ako ay stressed, kumakain ako ng marami. Noong mga panahong iyon, ang mga lalaki sa aking klase ay may kakaiba ngunit magandang pagkakaibigan. Madalas nila akong binubuli. Dahil sa aking katawan. Malaking uniform. Hindi makasabay sa si. Walang gustong makipaglaro sa akin. Maliban kay Maria. Nagkakilala kami noong grade 1-0 nang maging representative kami ng mga bagong estudyante. Siya ang babaeng representante at ako ang lalaking representante. Ngunit kumpara sa nag-iisang peak moment nang ako ay nagsalita. Siya ay nagniningning tulad ng araw. Matalino, maganda, maraming kaibigan. Gustong-gusto siya ng mga lalaki.
Ngunit nag-aaral ako sa kanyang tutorial class. At ang aming mga score ay madalas ipinagkumpara ng aming mga guro. Unti-unti, naging magkaibigan kami. Alam ko na may mga babae sa klase na nagsitsismisan sa likod ko. Sinasabing mataba ako. Sinasabing walang magkakagusto sa akin. Tapos tatawa. At magsasabi ng mga masasamang bagay. Ngunit hindi ako kailanman tiningnan ni Maria. Nang may pagkamuhi. Kailan ko kaya nagustuhan si Maria? Siguro nung isang araw sa tutorial class. Nakasukbit ang bag niya sa kanyang balikat at nakaupo siya sa tabi ko. At ramdam ko ang amoy ng tag-init. Ngumiti siya ng malaki at kumikislap ang kanyang mga mata. Ang kanyang ngiti ay napakatamis. Nakita ko na ang mga score. Mas mataas na naman ako sa iyo ng 1 puntos. Ang galing mo talaga. Pahiram naman ng utak mo. Hindi alam ni Maria na palihim kong tiningnan ang kanyang score sa application form. Nag-isip ako ng matagal sa bahay. Nagdasal ako ng maraming beses. Sa huli, pareho kaming nakapasa sa parehong unibersidad. Sa aming graduation party, may isang lalaki ang nagtapat sa kanya. Mayaman ang lalaki. At gwapo din. Nakaupo ako sa gitna ng maraming tao. At tahimik akong nakikinig habang sila ay nagbibiruan. Sa panahong iyon, naisip ko talaga na papayag si Maria sa kanya. Ngunit hindi. Magalang siyang tumanggi. Nang malapit na ang katapusan ng party. Nakaupo ako mag-isa sa isang sulok. Matagal na akong nakatira mag-isa at hindi ako gusto makipag-usap. Ugali ko nang itago ang aking sarili. Ngunit lagi niya akong nahahanap. Nang gabing iyon, umupo si Maria sa tabi ko. Nakasuporta ang kanyang mukha sa kanyang kamay. Medyo nakapikit ang kanyang mga mata. Alam kong tinitingnan niya ako. Ngunit hindi ko kayang tiningnan siya. Pagkalipas ng ilang sandali, ang kanyang malambing na boses ay umalinggaw sa akin. Pagbukas ko ng pinto ng ospital. Hindi alam ni Maria. Wala na akong hinihintay pa. Ika-4 na araw ni Maria sa ospital. Nagising siya pagkatapos ng 6 na oras. At pagkatapos ng 20 minuto. Nang pakikipag-usap kay Marco. Nakuha ko ang resulta ng aking laboratory test. Akala ko noong una pwede pa akong kumain ng ilang cake na hindi tataba. Dahil madali naman akong pumayat. Inakala ko din na ito ay epekto ng operasyon. Kaya palagi akong nakakaramdam ng pananakit ng tiyan. Ngunit sinabi ng doktor na hindi maganda ang kulay ng mukha ko. At inirekomenda niya na magpa-check up ako ng buong katawan. Nang hawak ko na ang resulta ng aking laboratory test, nakita ko ang isang lalaki na nakatayo sa labas ng kwarto ni Maria. Nakapagtataka. Minsan talaga. Tama ang sixth sense. Siguro ilang buwan na lang ang natitira sa akin. Kailangan na agad akong maospital. Kontakin ang aking pamilya. At magdesisyon kaagad kung magpapa-opera o magpapa-radiation. Siguro masyado akong natagalan sa pagkatayo. Bumuntong hininga ang doktor. At tinapik ng mahina ang aking balikat. Hindi mo kailangang mag-alala masyado. Ang ospital namin ay eksperto sa ganitong larangan. Marami na din kaming successful cases. Buong umaga akong nakaupo sa bangko sa pasilyo ng ospital. Bakit hindi natuklasan ang problema sa aking katawan sa nakaraang operasyon? Bakit ngayon pa? Bakit ako pa? Hindi ba sapat ang mga problema na pinagdaanan ko? Bakit kinukuha ng tadhana ang karapatan kong mabuhay? Tinanong ako ng doktor kung mayroon akong kamag-anak. Sa totoo lang, pumanaw na ang aking ama 1 taon pagkatapos kong magtapos sa kolehiyo. Sa aking mga kamag-anak naman dahil sa kasakiman sa ari-arian ng aking ama. Nag-away-away sila at nawasak ang aming relasyon. Sa mga taon ng pagtatapos ko, palagi akong nasa tabi ni Maria. Tama si Maria. Naubos din ang pagmamahal ng tao. Kaya hindi na niya ako gusto. Masyado na kaming matagal magkasama. Siguro hindi na namin alam kung ano ang pagmamahal. Mahal pa ba namin ang isa't isa? Ang mga taong nagmamadaling naglalakad sa pasilyo ng ospital. Ngunit sa akin, hindi ba isang luho na lang ang pag-iral ko dito? Matagal ko nang hindi naalala ang aking ama.
Ngunit sa pagkakataong ito, ang mukha ng aking ama ay parang nasa harapan ko. Isama mo ako. Isama mo ako. Pwede ba? Bigla akong umiyak ng malakas sa pasilyo ng ospital. May isang matanda na malapit doon na hindi na nakatiis. Binigyan ako ng tissue. Tinapik niya ako sa balikat at sinabing, "Iho, ayos lang yan. Huwag ka nang umiyak. May anak din akong babae." Nang nag-away kami, kumain siya ng ilang poison pills. Ngayon nagsisisi na ako. Pakiramdam ko maraming bagay ang hindi dapat minadali. Tignan mo. Lahat tayo nahihirapan. Kaya dapat nating pahalagahan ang mga taong nasa tabi natin. Siguro iniisip ng matanda na ako ay kamag-anak ng isang pasyente. Hinawakan ko ng mahigpit ang laboratory results sa aking kamay. Sino pa ba ang nasa tabi ko ngayon? Bigla kong naalala noong isang araw. Pinag-uusapan namin ni Maria kung sino ang mauunang mamatay. Sabi ko ako ang mauuna. Sabi niya sige. Tinapik niya ng mahina ang aking noo. Akin ka. Bago ka mamatay. Palagi akong nasa tabi mo. Naguguluhan akong bumaba sa hagdan ng ospital. Patungo sa kwarto niya. Nakakatawa. Kahit noong panahong iyon. Kahit na niloloko na niya ako. Gusto ko pa ring malaman kung gising na siya. Gusto kong tanungin siya. Kung ano ang dapat kong piliin na paraan ng pagpapagamot. Ngunit sa araw na iyon, nakatayo ako sa hagdan. Nakita ko ang lalaki na nakatayo sa labas ng kwarto niya. Alam ko na. Hindi na ako pagmamay-ari ni Maria. Matagalan niya akong iniwan. Nang bumagsak ang huling dahon ng taglagas. Nakipaghiwalay si Maria kay Marco. Siguro hindi na ito importante sa kanya. Ngunit parang naguguluhan si Marco. Tumingin siya pababa. At hinilan niya ang mga taong hindi pa naglakas loob na mag-text sa kanya. May tumunog na busina mula sa labas. Tumingala siya at tiningnan ang madaming tao sa night market. Bigla niyang naalala ang 2 taon na nakalipas, hinilan niya ang lalaki na nasa tabi niya. Tinulungan niya siyang makaiwas sa aksidente. Nag-isip-isip siya. 2 taon na pala ang nakalipas nang iwan siya ng lalaking iyon. Hindi kailanman nagduda si Maria na mahal niya ito. Sa totoo lang, kapag mahal niya ito, hindi kailanman ganito katindi ang kanyang nararamdaman. Kaya pagkatapos nilang maghiwalay, nagtagal ang pangungulila. Kinainisan noon ni Maria ang lalaki. Ngunit hindi niya ito makalimutan. Sa huli, nakipaghiwalay pa din siya kay Marco. Alam niyang napakahirap nito, napakahirap. Ngunit gusto pa rin niyang subukan na bumalik sa kanya. Kumusta na kaya siya nitong mga nakaraang taon? Okay lang kaya ang kanyang tiyan? Hindi pa din ba siya nagugustuhan kumain ng almusal? May ugali pa din ba siyang maglakad ng nakayapak sa malamig na sahig? Palagi na lang niya itong naiisip. Sa bawat tahimik na gabi, tumingin siya kay Marco. Ikaw lang ang nasa isip niya. Palagi siyang ginagawa ang kung ano ang nararamdaman niya. Nararamdaman niyang mahal pa niya ito. Kaya gusto niyang subukan na bumalik. Ang una niyang naisip ay gamitin ang number niya para idagdag siya sa kanyang listahan ng mga contacts. Ngunit hindi pa din siya pumapayag. Binago na din niya ang kanyang avatar at pangalan. Nang maghiwalay sila, hinarang ng lalaki ang lahat sa kanya. Umalis siya ng walang pag-aalinlangan. At naalala niya ng malinaw kung ano ang kanyang sinabi sa kanya noong araw na iyon. Tinanong niya kung pwede pa ba silang maging magkaibigan. Umiling ito. Kaya siguradong mahirap ang kanyang pagbabalik. Ngunit hindi niya inisip na siguradong mabibigo siya. Dahil alam niya na napakabait niya. Sa totoo lang, siguro dahil lumaki ang lalaki na walang ama. Kaya madali siyang makontrol. Basta pakitunguhan mo siya ng mabait. Mararamdaman niya na ikaw lang ang natatangi. Ngitian mo lang siya. Iisipin niya na mabuti kang tao. Hindi pa din siya nakakatanggap ng sagot mula sa pangalan na iyon. Sinimulan niya itong hanapin sa pamamagitan ng iba. Mukhang umalis na siya sa lungsod na ito. Ang nakapagtataka ay, marami siyang kakilala. Ngunit hindi na siya nakabalita tungkol dito. Sa huli, nahirapan siya na kontakin ang isa sa kanyang mga lumang kaibigan. Ngunit pinagalitan siya nito.
At hinarang siya. Hayaan mong maghirap siya habang buhay. Masama kang babae. Tinaas niya ang kanyang kilay. Pakiramdam niya na hindi ito totoo. Basta may pagkakataon siyang makita ito ulit. May paraan siya para makabalik. Alam na alam niya ito. Alam niya kung ano ang gusto nito. Alam niya kung paano siya pasayahin. Marami nang nakaukit sa kanyang buto. Kaya niyang tandaan ito ng ganito katagal. Hindi siya naniniwala na makakalimutan siya nito ng ganito. Sa araw na iyon, sa isang party, nagpunta ang kanyang mga lumang kaibigan mula high school sa kanyang school para mag-survey. Nakainom siya ng 3 baso. Kaya hindi niya maiwasan na balikan ang nakaraan. Hindi siya magaling uminom. Kaya nakasuporta na lang siya sa kanyang noo. At nakikinig sa kanila na nagmamayabang. Ngunit nang marinig niya ang pangalan nito, bigla siyang tumingala. Naaalala mo pa ba yung lumang kaibigan na yun? Nakakalungkot. Napakabata pa naman niya. Noong nakaraang taon pumunta pa ako sa kanyang libing. Siguro may cancer siya sa tiyan. Kawawa talaga. Nabalitaan ko din na wala na ang kanyang mga magulang. Umalis na sila ng napakabata pa. Ang kamatayan. Cancer sa tiyan. Libing. Ang mga salitang ito. Para bang ngayon niya lang ito narinig. Bigla siyang tumayo. Lahat ng mata ay nakatingin sa kanya. Parang umuungol ang kanyang isipan. Siguro dahil naparami ang kanyang nainom. Siguro namamalikmata lang siya, di ba? Siguro nagkataon lang sa pangalan. Hindi pwedeng wala na siya. Paano mangyayari? Patay na siya. Pumanaw na siya 1 taon na ang nakalipas. Hindi na niya ito makikita pang muli. Hindi niya ito makikita. Ano ang ibig sabihin ng kamatayan? Ibig sabihin ba nito na hindi na sila magkikita pa? Ginalugad niya ang lahat ng may kinalaman dito. Gusto niyang patunayan na nandito pa din siya. Gusto niyang patunayan na may nanloloko lang sa kanya. Gusto niyang patunayan na isa lamang itong biro. Gusto niyang patunayan na nagbibiro lang sila. Ngunit wala. Nakita niya ang address at ang puntod nito. Humahagupit ang hangin. Mataas ang bundok, malayo ang dagat. Wala na ang nakaraan. Nang bumalik siya para maghanap sa sorpresa, hindi na niya nakayanan ang mag-sorry. Lumipas ang mga alaala. Para bang lahat ng nararamdaman ay pinalaki noon. Lumuhod siya sa harap ng puntod. Mula sa bukang liwayway hanggang sa takip silim. Ngunit naging abo lang ito. Hindi na niya mahahanap ang kapatawaran. Dahil walang nakikinig sa kanya. Wala pa siyang karapatan na malaman na umalis na siya. Hindi ba't iniwan din siya nito? Sinimulan niyang ikulong ang sarili niya sa bahay. Umiinom siya ng 1 bot ng beer araw-araw. Basta nalalasing siya. Nakikita niya ito. Nakatayo ito sa harapan niya. Nakasuporta ang kamay nito at hinahaplos ang ulo niya. Napaka-weird mo naman. Ikaw ang unang nanloko. Bakit ka umiiyak ngayon? Pagkatapos, bumagsak siya. Siguro kung nasa tabi lang siya ng mga masasamang tao. Mararamdaman niya na may pag-asa pa siyang makabawi. Palaging niyaya siyang uminom. Ngunit hindi siya magaling uminom. Isang araw lasing na naman siya. Pumasok siya sa banyo at tumingin sa salamin. Tumingin siya ng matagal. Pagkatapos sinuntok niya ng malakas ang salamin. Dumugo ang kanyang kamay. Habang namamanhid ang kanyang palad. Ang nakikita niya sa salamin ay nahati sa libo-libong piraso. Nanginginig niyang sinabi. Bakit? Bakit ganito? Maria. Bakit hindi mo magawang mahalin ang isang tao ng totoo? Bakit mo siya iniwan? Bakit mo iniisip? Nababalikan ka pa din niya? Pagkatapos niya lang napagtanto, hindi sa hindi niya mahal. Kundi dahil may mga pagmamahal na nakaukit sa kanyang buto. Kaya madali lang siyang umalis. Ngunit mahirap nang huminga kapag nawala na siya. Bigla siyang namulot ng mga bubog sa sahig. At tiningnan niya ang salamin. Naglaslas siya ng malaki sa kanyang mukha. Dumugo kaagad ang kanyang pisngi. Kahit ang mga masasamang kaibigan niya ay natakot. Kaya dinala siya nila sa ospital. May isa na nakaupo sa tabi niya. Tinulak siya sa balikat. Hindi ka masaya?
Humanap ka ng kasiyahan. Sinimulan niya makisalamuha sa mga tao sa bar. Kahit naghilom na ang peklat sa mukha niya, nakakaakit pa din ito ng mga lalaki. Hinaplos ng isang lalaki ang pisngi niya at sinabi, "Gusto ko yung itsura mong may pinagdadaanan." Pagkatapos, ang mga lalaki at alak ang naging pamumuhay niya. May mga bagay na sinubukan niyang kalimutan. Ngunit hindi niya malimutan. Ginawa lang niya ang lahat para hindi niya ito isipin. Kaya sa mundo, sinimulan na nilang pagsismisan na. Ang mga lalaking nakarelasyon niya noon ay magkakamukha. Mayroon yung ugali. Mayroon ding mukha. Siraulo na siyang inaalala ito. Ngunit isang araw, bumalik ang lahat ng mga larawan na yun. Magkamukha ang lahat ng tao. Ngunit hindi siya ito. Nakita niya ang isang mukha na kamukha nito. Bigla siyang nakaramdam ng pagduduwal. Tumakbo siya sa banyo at sumuka siya ng sumuka. Nang nahanap ni Marco si Maria, ikinulong niya ang kanyang sarili sa bahay, umiinom ng alak. Binuksan niya ang pinto. At naamoy niya agad ang amoy ng alak. Tiningnan siya nito mula ulo hanggang paa. Pagkatapos isinara niya ang pinto ulit. Hinarang niya ang pinto. Kung hindi kita hanapin, gaano ka pa katagal mabubuhay ng ganito? Nakataas ang kilay ni Marco habang tinatanong siya. Ngunit hindi niya maitatanggi na ang isang taong katulad niya, kahit ang pagiging maluwag ay nagpapakita ng huwag kang lumapit sa akin. Tinaas ni Maria ang kanyang kilay. Ngumiti siya. Wala ka nang sasabihin? Wala nang sasabihin? Maria, 2 taon kitang nakasama. Gaano ka naman katagal nakasama ng lalaking yun? Nagbago ka dahil sa kanya, kaya ano na ako? Tumingin ang babae sa kanya. Natahimik siya saglit. Pagkatapos na puno ng pagkasuklam ang kanyang boses. Pumasok ka. Nakita ka agad ni Marco na ang tinitirhan ni Maria ay kung saan siya nakatira noon kasama ng lalaking yun. Pareho ang lahat. Ang mga beer cans lang ang nakakalat sa mesa. Marco, alam mo ba kung bakit? Kinaibigan kita sa laro noon. Mahina ang pagkasabi ni Maria. Para bang isa siyang ghost. Siguro maging siya ay nakalimutan na din yung pangalan na ni-register ko sa kanya. Sa unang laro ay Kungkun. Noong nag-away kami noong araw na yun, tinatawag kitang Kungkun, na para bang tinatawag ko din siya. Sa panahong iyon, nabawasan ang kasiglahan ko sa kanya. Magkaiba kayo sa akin. Kaya nakita kitang mas interesting kaysa sa kanya. Nakaramdam ng inis si Marco habang pinag-aanalisa niya ang relasyon nila. Nang napakalamig. Sa huli, hindi na siya nakatiis. Kinuha niya ang beer sa tabi niya at ibinato ito sa kanya. Hayop ka talaga. Biglang naalala ni Marco yung unang beses niyang nakita yung lalaking yun. Nang nagpapakita siya ng pagkagalit. Pagkatapos naguguluhan, nakakaawa. Ngunit ngayon gusto niya lang sumigaw. 3 taon siyang naging kapalit. Kaya sinong tinitingnan nitong si Maria? Yung masamang pangalan na yun? Kaya kamusta naman siya? Napakalinaw ng sagot. Naisip niya na marami na siyang panalo sa lalaking yun. Ngunit sa huli, sino kaya ang tatawa sa huli? Isang patay. Nang makita niyang nagsisimula ng mawala ng kontrol ang nararamdaman niya.